Na-identify na mga kababayan daw yung baril na ginamit sa pagpaslang kay Governor Digamo ng Negros Oriental. At saka, yung order sa pagpatay, may video daw na nakuha. What? Matindi. May video footage. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung detalye, paki-like and share muna po ninyo ng ating video and click subscribe sa ating YouTube channel. Saka hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa ating bansa. At saka wag na rinin nyo po mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para sa ating ekonomiya. What? So, ito po yung balita. The investigation into the assassination of Negros Oriental Governor Roel Digamo is nearing its end. Malapit na daw matapos. Mga kababayan, sabi ng Department of Justice. This was revealed by DOJ Secretary Boyeng Rimulya. Ngayon, the DOJ revealed that there is a video footage of the mastermind giving out orders on how to execute the attack, even as police identified yesterday the gun that killed the governor. So, kakaiba mga kababayan itong matalino din itong mga assassins po. Kasi dinocument nila, mga kababayan, sa madaling sabi, yung mismong plano, yung pag-order sa kanila ng mastermind. Para siguro, pag nangyaring ganito, na mahuhuli sila ng mga authorities, then maisusuka nila kung sino yung nag-utos sa kanila. And sabi nga po, sa latest developments ngayon, isang makapangyarihang tao ang nasa likod nitong pagpaslang sa gobernador na ikinamatay din po, nadamay yung may 8 mga inosenteng sibilyan. At sabi sa report mga kababayan ng isa sa mga suspects na nasa kamay na ngayon ng National Bureau of Investigation, 4 na pamamaraan kung paano itumba mga kababayan yung gobernador. Una sa plano, i-ambush yung gobernador. Pangalawa, gamitan ng sniper. So mag-a-assign sila ng isang sniper para i-assassinate yung gobernador. Then, pangatlong pamamaraan, yung susundan yung gobernador sa paglilibot sa mga constituents at doon itutumba. Then yung pang-4 yun po ang ginamit. Kung walang pagkakataon silang ma-ambush, ma-snipe, at masundan yung gobernador sa pag-iikot sa probinsya ng Negros Oriental, mismong sasalakayin na sa mismong bahay ng gobernador. So yun po yung nangyari. So sabi po ni DOJ Secretary Rimulya, this case can be closed soon except that all the perpetrators have not been rounded up kasi may mga at-large pa po, mga kababayan. Noting that with the arrested suspects now cooperating with authorities, the end is near. Malapit na niya naming matapos. So, last Tuesday mga kababayan, 4 sa mga suspects in the attack, si Joric Labrador, Joven Javier, Benji Rodriguez, and si Osmondo Rivero were turned over to the National Bureau of Investigation after they signified the intent to cooperate with the probers. Kahapon, sabi po ni Secretary Boyeng Rimulya, he had been shown a statement by the suspects pointing to the alleged mastermind of the attack on Digamo's house that also ended the lives of 8 others. There's a statement already to the effect that there was a mastermind. But we have to evaluate it properly. Kaya hindi pa po
mga kababayan nila nilalabas kung sino. Pero isang makapangyariang tao daw. Sino kaya? Sabi po ni Boying, this statement of the suspects would be supplemented by a video of their conversation with the alleged mastermind. Talagang pinasiguro din ng mga dating sundalo. Mga dating sundalo din kasi ito, mga kababayan na ginamit sa operation para paslangin ang gobernador. We have not established a motive yet, but the person they're talking to was on video. A live conversation happened on video with the person they're pointing to as the mastermind daw, mga kababayan. So ang ibig sabihin, right now, alam na ng mga authorities natin kung sino yung nag-utos. But Remulla stopped short of answering queries on whether or not this mastermind is a politician. There are a few more people that we have to round up. So kailangan niya na yung mga ibang pangalan na siguro magko-corroborate other than itong mismong mga assassins, yung mga nahuli, mayroon pa na tinitiktikan ngayon yung ating mga authorities. Earlier, Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tebes Jr. issued remarks that he received information that he is being tagged as the mastermind daw behind the Digamos murder. So sabi rito, mga kababayan, for context, the governorship was hotly contested by Digamo and Tebes' younger brother, si Pride Henry Tebes. Sa isang separadong briefing, mga kababayan, sa press, sa Camp Crame, sa Quezon City kahapon, si Colonel Jane Fajardo, Philippine National Police spokesperson, reiterated that the PNP has not mentioned any name of a mastermind in Digamo case investigation. Ngayon, kung yung maraming tao iniisip na ang mastermind yung si Tebes na mismo, wala mang ganun po na sinasabi yung ating mga authorities. The PNP, the NBI, at maging yung ating DOJ Secretary. Wala silang pinapangalanan. Kung baga, lumabas yung pangalan ni Tebes, siya mismo yung nagsabi na pinagdududahan sila. So sabi po ni Fajardo, we are not naming names so far because the investigation is not yet finished. Kahapon din po, mga kababayan, the PNP revealed that results of the ballistic examination conducted on the firearms seized from the suspects doon sa Bayawan City showed that one of them was indeed the gun from which bullets that killed Digamo were fired. So positive po sa ballistic examination. Yun nga yung ginamit. Yung na kumpiska, nakuha na mga baril, isa doon positive. Na yun ang ginamit sa pagpaslang kay Digamo. O ngayon, kagabi, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay personal na nakiramay sa pamilya ni Governor Digamo. So, despite the hectic schedule, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kaya nga grabe yung pasalamat ng asawa ni Governor Digamo, yung mayor, mga kababayan, kasi despite the hectic schedule ng ating Pangulo, pero nagawa pa rin niya na pumunta ng personal. Although nauna na sina DILG Secretary Benhur Abalos, saka mga kababayan si tawag dito, Speaker Romualdez, pero yung ating Pangulo ay personal na pumunta para bigyan ng assurance ang pamilya na gagawin ng gobyerno ang lahat para mabigyan ng hustisya ang pagpaslang
kay Digamo. So sabi rito, PBBM vows swift justice for Governor Digamo killing, offers aid to wounded, scholarship to children of victims. Yung mga humihingi ng tulong doon sa 4Ps na nadamay. So bibigyan ng scholarship mga kababayan ng ating gobyerno. So the President issued this statement as he vowed to provide assistance to those who were injured during the gun attack. I just came here para makiramay sa family ni Gob Ruel. Nagtatanong lang kami kung ano pa yung kailangang gawin, paano matulungan yung mga biktima at pati yung mga nasa ospital ngayon. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nandyan yung mga ibang kamag-anak at asawa ng mga namatay kaya't nakausap din natin. Sinabi ko lang sa kanila na makakaasa sila na magkakaroon ng hustisya dito sa inyong probinsya na naging masyadong magulo na. My government will not rest until we have brought the perpetrators of this dastardly and heinous crime to justice. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong. So, subaybayan natin mga kababayan, baka mamaya o bukas may pangalan na kung sino yung mastermind dito po sa pamamaslang sa gobernador ng Negros Oriental. Yun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo po itong itry. Di man siya gamot. Food supplement siya. Ning siya red mixed fruit drink. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry kasi may anti-cancer properties. Okay po, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.